Chapter 42. Dahan-dahan kong sinuklay ang buhok ni Cindy habang mahimbing siyang natutulog. Katabi namin sa pagtulog si Zoe, kaya naman ang anak namin ay nakatagilid matulog at ang kanyang mga paa ay nakasandal sa kanyang mami. Habang pinagmamasdan ko siya, ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Natatakot akong masayang ang lahat ng pinaghirapan ko sa pamilyang binuo ko. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Gusto ko nang mahuli silang lahat. Ang mga kalaban namin ay isang sindikato. Sila ang mga taong walang awa kong pumatay. Kaya siguradong naghahanap sila ng paraan para patayin si Cindy. Nang mapagod ako sa ginagawa ko, ay hinalikan ko sa labi ang mag-ina ko. At pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto namin. At sumakay ako ng kotse ko. Ngunit bago pa ako makalabas, ay hinarang ako ng mga pulis na nagbabantay sa amin. Simula kasi ng pagbabarilin ang mansyon namin, ay may mga pulis na nagbabantay sa amin. "Sir, saan kayo pupunta?" tanong sa akin ng pulis. "I'm going to my company," sagot ko. "Mag-ingat po kayo, sir," sabi niya. May kasama naman akong 2 bodyguard sa tuwing aalis ako para na rin sa safety ko. "Good morning." Bungad na bati sa akin ni Wilbert na pumasok siya sa loob ng opisina ko. "Good morning," sagot ko. Dumiretso ako sa table ko at binuksan ang laptop ko. Marami akong dapat i-review at pirmahan na mga dokumento, maging mga meeting sa iba't ibang investor ko ay kailangan kong gawin. "What happened to you?" Bungad na tanong sa akin ni Wilbert. 3 araw na kasi siyang walang balita sa akin. Nabalitaan na kasi niya ang nangyari sa amin, kaya labis ang pag-aalala niya. "I'm okay," tugon ko. Hindi ako nag-abalang tignan siya dahil nakatutok na ang mga mata ko sa laptop. "Hindi pa rin ba nahuhuli ang mga taong pumatay sa tunay na ama ni Cindy?" tanong ni Wilbert. Hininto ko ang ginagawa ko at tumingin kay Wilbert. Kumunot ang noo ko nang mapagmasdan ko ang itsura ni Wilbert. Kampante siyang nakadikwatro at nakasuot si Wilbert ng black t-shirt, maong short at rubber shoes. Sa suot niya parang nanggaling siya sa party. "Bakit ganyan ang suot mo?" "I heard na ngayon ka papasok sa trabaho, kaya dumiretso na ako dito para makausap ka." "I have a mafia boss. Gusto mo ba na humingi ako ng tulong sa kanila?" Saglit akong nag-isip. "Not now, kaya pa naman sigurong resolbahin ang problema na to. Masyadong naging komplikado ang buhay niyong dalawa. I understand kung bakit kayo ang nagkatuluyan dahil talagang kayo ang pinagtagpo ng tadhana. Hindi ko na iniisip ang bagay na yan. Ang mahalaga sa akin ay ang matapos na ang problema na to para makakilos kami ng malaya. Si Cindy lang ang sadya ng mga iyan. Hindi kayo niyan sasaktan. Kung daddy ni Ara ang gustong pumatay sa'yo, hindi ka naman pababayaan ni Ara na saktan nila." Bumuntong hininga ako. Hindi ko na alam kung totoong minahal ako ni Ara. "Basta, if you need my help, nandito lang ako for you," sagot niya. Pagkatapos ay hinagis niya ang lighter na hawak niya sa akin. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ni Wilbert, tumunog ang cellphone ko. Nagkatinginan kaming dalawa ni Wilbert nang ipinakita ko sa kanya kung sino ang tumatawag. "Answer the call," sabi ni Wilbert. Sinagot ko ang tawag ni Kuya. "Hello, Kuya Ruel," I asked. "David, tulungan mo ako." "Ah, tama na!" sigaw ni Kuya Ruel nang marinig ko ang boses niya. "What happened to you?" Bigla akong kinabahan sa kaligtasan ni Kuya Ruel. Kahit hindi kami magkadugo, itinuring ko siyang tunay na kapatid. "I need your help, please. Help me. Iligtas niyo ako. Ayokong mamatay." Pagmamakaawa niya sa akin. "Saan ka? Pupuntahan kita," sabi ko. Biglang inagaw kay Kuya Ruel ang cellphone at tanging impit na hiyaw niya ang naririnig ko. "Kumusta na, David?" halakhak ni Mr. Fuentes. Napakapit ako ng mahigpit sa hawak kong cellphone. Maging si Wilbert ay nanggigigil habang nakikinig. "Hayop kayo? Anong ginawa niyo sa Kuya Ruel ko?" Nakarinig ako ng halakhakan. Kasama na roon ang boses ni Ara. Malapit ko na siyang patayin.
dahil nakuha ko na ang gusto ko. Hayop kayo, kriminal. Pareho kayong magkapatid. Pinaiiral ang puso kaya palagi kayong talunan. Puntahan mo siya kung gusto mo pa siyang makitang buhay. Pero huwag na huwag kang magsasama ng ibang tao. Dahil kung hindi ka susunod sa usapan, hindi mo na makikita ang buhay na kapatid mo. Pinutol nito ang tawag. Sabihin natin ito sa mga pulis, wika ni Wilbert. Hindi pwede, mapapahamak si Kuya Ruel. Tumayo si Wilbert. Nakikita mo ba kung kaano sila kasama? Nagawa nilang pagtaksilan ang taong kakampi nila. Huwag kang maniwala, David, sa kanila. Please, pupunta akong mag-isa. Tumayo ako at pagkatapos ay hiniram ko ang kotse ni Wilbert upang hindi ako makita ng mga bodyguard ko. Mabilis kong pinaharurot ang kotse ni Wilbert hanggang makarating ako sa isang lumang building sa San Pablo, Laguna. Huminto ako doon at pumasok sa loob ng lumang building na iyon. Pagkatapos ay nakita ko si Ara na sumalubong sa akin. Mahal ko! Bigla niya akong niyakap at hinalikan. Tinulak ko siya. Don't touch me! Kinamumuhuan kita, sigaw ko sa kanya. Matalim akong tinitigan ni Ara. Pagkatapos ay sinampal niya ako. Hindi mo ba alam na hawak ko ang kaligtasan mo? Mahal kita, David. At kung papayag ka, sumama ka sa akin. Papakiusapan ko si Papa na iligtas ka niya. Hindi kita mahal. Matalim niya akong tinitigan. Kung ganon, ay wala na akong magagawa kung hindi ang dalhin ka kasama ng pamilya mo sa impyerno. Pagkatapos ay sumenyas siya. Nagulat na lang ako nang may biglang humampas sa likod ko. Bigla akong hinimatay. Mga hayop kayo. Nagising ako sa sigaw ni Kuya Ruel. Hawak-hawak ko ang aking batok nang magising ako dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Kuya Ruel, lalapit sana ako sa kanya, ngunit nakatali ang mga kamay at paa ko. Maraming pasa ang mukha ni Kuya Ruel. Ang tumutulo rin ang dugo niya sa mukha habang patuloy siyang sinusuntok at pinapahirapan ng mga tauhan ni Ara. Walang hiya kayo, sigaw ko. Lumapit sa akin ang daddy ni Ara. Pagkatapos ay pinisil niya ang pisngi ko. Nakaramdam ako ng sakit, ngunit hindi ako dumaing sa kanya. Isa kang malaking tanga. Ang akala mo siguro bubuhayin ko pa kayong lahat? Hindi, dahil papatayin ko kayong lahat. Sabay halakhak ng daddy ni Ara. Dinukot nito ang hawak niyang cellphone at pagkatapos ay may tinawagan. Hello my daughter, sabay tawa nito. Anong kailangan mo? Relax ka lang. May sorpresa pala ako sa iyo. Sumenyas ang daddy ni Ara. Pagkatapos ay may lumapit sa akin na dalawang lalaki at sinuntok ako. Napasigaw ako sa sakit. David! Cindy, huwag kang makikinig sa kanya. Muli akong sinipa ng dalawang lalaki. Kaya napasigaw ulit ako sa sakit. Hayop ka, daddy, pagbabayaran mo to. Sunduin mo ang asawang mo rito. Kung ayaw mong sa ilog Pasig mo siya pupulutin. Sabay putol nito sa tawag at humalakhak. Maghintay lang kayo dahil magkakaroon kayo ng reunion para sabay-sabay ko kayong dadalhin sa impyerno. Parang demonyong tumawa ang mag-ama na Fuentes. Bakit kailangan niyong gawin ang bagay na to? Naging mabuti ang pamilya namin sa inyo. Huminto sila sa pagtawa at lumapit ang daddy ni Ara. Kung hindi kayo nakisali sa problema, hindi sana kayo nahihirapan ng ganyan. Ang plano ko lang ay kunin ang posisyon ni Ruel sa grupo ng sindikato. At nagawa ko na. Hanggang dito na lang sana iyon. Ngunit nakisali kayo. Wala kayong kasing sama. Naging alagad pa naman kayo ng batas. Sinipa ako ni Ara. Sa mundong ito, ang importante ay kapangyarihan. Kung hindi ka makapangyarihan, hindi mo matatamasa ang lahat ng gusto mo. Palibhasa kayo, puso ang pinairal nyo, kaya kayong magkapatid ay nahulog sa kamay ng aking anak na si Ara. Tumingin siya kay Ara. Nakangisi lang ito habang nakatingin sa kanya. Arabella, kaya mo bang makitang mamatay ang taong minahal ka noon? Natahimik si Arabella. Na kaya mo akong ipagpalit sa iba.
Magagawa ko rin na makita kang nag-aagaw buhay, sagot ni Ara. Pareho kayo ng daddy mo, ugaling demonyo. Tumawa si Ara. Oo, ugaling demonyo kami, pero kayo ang mauunang pumunta sa impyerno. Ako na lang ang patayin nyo. Huwag pakiusap. Huwag niyong sasaktan ang kapatid ko, wika ni Kuya Ruel. Nakasubsob si Ruel sa semento at paus na ang boses. Awang-awa ako sa kalagayan ni Ruel, pero wala akong magawa para iligtas siya. Kuya Ruel, nadudurog ang puso ko habang nakikita ko siya sa itsura niya. Hindi ko akalain na kaya niyang sabihin ang bagay na iyon. May lumapit sa akin na 2 lalaki at inalis ang pagkakatali sa akin at inlipat ako kung saan naroon si Kuya Ruel. Sa pilitan siyang pinaupo habang magkatabi kami. Baka sabihin niyo masyado akong masama. Ayan, pinagbibigyan ko na kayo bago kayo mamatay. Tumalikod ang 2 mag-ama pang upang umalis. Hintayin niyo si Cindy para kompleto na kayo, sabay halakhak nila. Kuya Ruel, kaya mo pa ba? Huwag kang susuko. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Kuya Ruel, ay nagawa pa rin niyang ngumiti. Masamang damo ako, hindi ako agad mamamatay. Anong nangyari? Bakit kanila pinahirapan? Ang mga hayop na mag-ama na yon, pinaikot nila ako sa kanilang mga palad para makuha nila ang pwesto ko. Pinalabas nilang mag-ama na ako ang nagsumbong sa mga pulis para mahuli ang malaking transaksyon namin na may bilyong halaga at pinatalsik ako sa grupo. Hindi ka na sana pumunta rito dahil papatayin ka rin nila. Walang puso ang mag-ama na yun, kaya papatayin rin nila tayo. Kuya, hindi ko kayang baliwalain ang sinabi niya. Gayong kaya kong pahabain ang buhay mo kahit ilang oras lang. Kahit ampun ka, tinuring kitang tunay na kapatid. Tumulo ang luha ni Ruel. Muntik ko nang nakawin ang kumpanya mo, pagkatapos, kapatid pa rin ang turing mo sa akin? Tumango ako. Makakaligtas tayo rito, magtiwala ka lang. Ang makita ko lang kayong ligtas, masaya na ako. Marami akong kasalanan sa batas at sayo, kaya hindi ako nararapat mabuhay. Tumingin siya sa akin. Masaya akong malaman na mahalaga ako sayo, sabay ngiti niya. Ngumiti ako. Siyempre, ikaw ang kuya ko. Tuluyang tumula ang luha ni Kuya Ruel. Patawad sa mga kasalanan ko sayo. Mapapatawad lang kita kung ipapangako mo mabubuhay ka. Maraming mga tauhan ang nasa loob at labas ng gusali na to. Lahat sila ay mga mamamatay tao, kahit siguro ikaw hindi na makakaligtas. Magtiwala tayo, Kuya Ruel. David, nakasindal ang likod namin sa semento, habang nakatali pa rin ang mga kamay at paa namin. May 2 nagbabantay tauhan nila ang nagbabantay sa amin. Minahal ba ako ni Daddy? Tanong niya. Bumuntong hininga ako. Minahal ka niya at alam ko iyon. Dahil kahit alam niya ang tungkol sa'yo, hindi ka niya siniraan kay Mami. Palagi ka niyang pinagtatakpan kay Mami. Kahit kailan hindi ka niya ikinahiya tulad ng akala mo. Palagi niyang sinasabi sa ibang tao na 2 ang anak niya. Kapag nakaligtas tayo rito ay magkakaroon tayo ng bonding na 3. Umiti si Kuya Ruel. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dyan. Sana pala matagal ko nang nalaman. Hindi na sana ako naligaw ng landas. Napansin ko ang kutsilyo na nakakalat sa sahig. Dahil nakatali ang kamay at paa ko, ay hindi ko magawang kunin. Bigla kong naalala ang lighter na ibinigay sa akin ni Wilbert. Kanina nasa loob iyon ng bulsa ng suot kong polo. Tumingin ako kay Kuya Ruel. Kuya, abutin mo nga ang bulsa ko. Bakit? May lighter sa bulsa ko. Pilit na hinihila ni Kuya Ruel ang bulsa ng suot kong polo, gamit ang kanyang mga paa, hanggang sa nahulog ang lighter sa sahig. Dinampot ko iyon at pilit kong binubuksan. Nang maramdaman kong lumuwag ang tali ko, ay inalis ko rin ang tali sa kamay ni Kuya Ruel. Maging ang nakatali sa paa namin ay inalis namin. Pagkatapos ay naghanap kami ng pagkakataon para makalabas sa lugar na ito. Nagpanggap pa rin kaming nakatali ang mga paa at kamay namin nang marinig namin ang boses ni Cindy. David! David! Nagkatinginan kaming 2 ni Kuya Ruel.
Si Cindy, sambit ko. Chapter 43. Malakas na katok sa pinto ng silid namin ang nagpagising sa akin. Kinapa ko ang katabi ko at nakita kong wala si David, kaya napilitan akong bumangon. Nakita ko ang anak ko, si Zoe, nagising at nilalaro ang kanyang kamay habang nagsasalita ng baby talk niya. Cindy, buksan mo ang pinto, sigaw ni Mama sa labas ng kwarto. Tumayo ako para buksan si Mama. Good morning, Mama. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Cindy, lumabas si David. Bakas sa mukha ni Mama ang pag-aalala kay David. Hindi ba't may kasama siyang bodyguard? Tanong ko. Nag-hired kami ng mga bodyguard para makasiguro kaming may magliligtas kay Daddy at Papa Romano sa tuwing may pupuntahan silang importanteng meeting. Pumasok sa loob ng kwarto si Mama. Nagpaalam ba siya sa'yo? Hindi mapapanatag ang loob ko hanggat hindi nakakauwi si David. Bigla akong nag-guilty sa nangyayari. Kung wala ako sa buhay nila, hindi sana sila nadadamay sa mga taong gusto akong patayin. Maging sila ay hindi naligtas dahil sa akin. Hayaan niyo ako ang tatapos nito, sagot ko. Huminto si Mama Sylvia at lumapit sa akin. Huwag mong isipin na kasalanan mo ang lahat ng mga nangyayari. Hindi mo kasalanan. Hayaan natin ang batas ang humuhusga sa kanila. Isang tipid ng ngiti ang naging tugon ko sa kanya. Tatawagan ko si David para mapanatag po kayo. Tinawagan ko si David ngunit hindi niya sinasagot ang tawag ko. Sa halip ay pinapatayan ako ng tawag. Bigla akong nagkinabahan sa naging kilos ni David. Simula nang maging asawa ko si David, walang tawag ko ang hindi niya sinagot. Kahit nasa meeting siya ay sumasagot pa rin siya sa tawag ko. What happened? Tanong ni Mama. Hindi sinasagot ni David ang tawag ko. Diyos ko, ano na kayang nangyari kay David? Kinarga ko si Zoe at pagkatapos ay lumabas kami ng kwarto. Eksaktong pagbaba namin ng second floor ay narinig namin ang tunog ng kotse. Si David, sambit ko. Nagmadali kaming lumabas ni Mama at nakita namin ang kotse ni David. Nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong ligtas siya. Nagtataka ako nang lumabas ang kaibigan ni David. Si David, takang tanong ko sa kanya. Baka sa mukha ni Wilbert ang pag-aalala para kay David. Kaya mas lalo akong kinabahan. Wilbert, nasaan si David? Hindi napigilang itanong ni Mama. Tumingin sa amin si Wilbert. Tita, Cindy, si David, pinuntahan ang Kuya Ruel niya para iligtas. Ano? Sigaw ni Mama. Bakit naman niya pinuntahan si Ruel? Alam naman niyang kasabwat ito ng daddy at ate niya. Cellphone ni Ruel ang ginamit para matawagan si David. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Sobrang kaba ang nararamdaman ko dahil sa ginawa nila daddy. Anong gagawin natin? Wika ni Mami. Tumawag na kayo ng pulis. Hihingi rin ako ng tulong sa kaibigan ko na mafia, sabi ni Ruel. Tumunog ang cellphone ko. Si Daddy, sabi ko sa kanila. Agad kong sinagot ang tawag nila. Hello, Daddy? Kumusta na, mahal kong anak? Sabay tawa niya ng malakas. Napadiin ang pagkakahawak ko sa cellphone ko dahil sa galit. Hayop ka, Daddy. Anong ginawa mo sa asawa ko? Sigaw ko sa kanya. Wala pa akong gagawin sa kanya. Kung hindi mo siya pupuntahan dito, baka patayin ko na siya. Sabay tawa nito ng malakas. Gusto kong makausap si David. Nasaan ang asawa ko? Cindy, pakiusap. Huwag kang sumunod dito. Sigaw ni David. Narinig ko ang sigaw ni David. David! David! Sabay iyak ko. Cindy, huwag kang makinig sa kanya. Hayop ka, Daddy. Pagbabayaran mo to. Humalakhak ito. Sunduin mo ang asawa mo rito kung ayaw mo. Nasa ilog Pasig mo siya pupulutin. Sabay putol nito sa tawag. Nasa panganib ang buhay ni David at Ruel. Umiiyak na sabi ni Mama. Tumingin ako kay Mami at kay Ruel. Kayo na ang bahala sa anak ko. Kahit anong mangyari, ililigtas ko si David. Ilang minuto ang lumipas, ay nakatanggap ako ng text kay Daddy para ibigay ang eksaktong address nito. Ngunit may kalakip na pagbabanta ang text niya.
Mag-isa ka lang. Dahil kung may kasama kang pulis, butas ang bungo ng asawa mo. Pumunta ako sa opisina upang i-report sa kanila na alam ko na ang pinagtataguan nila, ngunit hindi ako humingi ng backup sa kanila. Sinabi ko na lang na kapag hindi ako makabalik, puntahan nila ako sa lugar na iyon. Baka nandoon pa ang aking bangkay. PO3 Cindy Fuentes, hindi namin mapagbibigyan ang utos mo. Ako ang magdedesisyon kung ano ang dapat gawin, sabi ni Chief Lasor. Hinampas ko ang kamay ko sa table ni Chief Lasor. Naroon si Delio habang nakikipag-usap ako kay Chief. Buhay ng pamilya ko ang nakasalalay rito. Tinitigan ako ni Chief Lasor. Sa tingin mo ba, kapag pumunta ka ng mag-isa, bubuhayin ang asawa mo? Baka nga patayin siya sa harap mo, wala kang magawa. Natahimik ako. Tama si Chief Lasor. Walang kasiguraduhan na bubuhayin niya sina David at Ruel. Tuso ang daddy mo, Cindy. Matagal ko na siyang nakasama sa trabaho. Marami siyang krimen na ginawa na napagtakpan dahil sa mga naging kapit niya sa gobyerno. Ngunit dahil sa lumabas na video, hindi siya mapagtanggol ng mga nasa taas pagkos ay iniwan siya. Anong plano mong gawin? Tanong ko sa kanila. Tinawag ni Chief Lasor ang mga kasama ko sa operasyon, kabilang si Delio. Pagkatapos ko ng police station, dumating naman si Wilbert at may kasamang 5 lalaki. Ang 4 sa mga ito ay hindi nalalayo sa edad ko, ngunit ang isa na ay mukhang bata, kahit hindi ko nakikita ang kanilang mukha dahil nakatakip ng puting maskara. Cindy, isama mo sila. Makakatulong sila sa'yo, wika ni Cindy. Wika ni Wilbert. Humingi ako ng tulong sa kaibigan kong si Teo, at sila ang binigay sa akin. 4 Eagle ang tawag sa kanila. Lumapit ang isang lalaki na kulay asul ang mga mata. Kahit hindi ka gumalaw, kami na ang bahala. Matagal na akong walang practice, nakangising sabi ng lalaki. Salamat, sagot ko. Sumakay ako sa kotse nila, at habang binabagtas namin ang daan, papunta sa hideout nila daddy, at sinabi ko sa kanila ang buong kwento kung bakit nangyari ito. Hininto ko ang sasakyan bago pa makarating sa hideout. Ang sabi kasi nila sigurado sa labas ay may nagbabantay. Kaya kung gagamit ng telescope ang kalaban, ito raw ang perpektong lugar para hindi malaman ng kalaban na may kasama. Anong gagawin nyo? Paano kayo makakapasok? Magpapanggap kaming sibilyan. Tumango ako, kaya pala may 5 bike sa likod ng sasakyan, yun pala ang purpose nito. Maraming salamat sa inyo, sambit ko. Good luck, sabay tapik sa akin ng may asul na mga mata. Mabilis kong pinaharurot ang sasakyan ko, papunta sa lumang gusali na iyon. Tama nga ang sinabi ng 5 mafia. May mga nakaabang sa akin na mga tauhan. Pagkababa ko ng kotse ay lumapit sa akin ang lalaki para kapain kung may baril ako. Tumawag ang isang lalaki matapos makuha sa akin ang baril ko. Ang hindi nila alam, may baril ako sa loob ng suot kong sombrero. Hindi siya mabigat at manipis lang ito. Regalo sa akin iyon ni Delio noong kasal ko. Boss, confirm, mag-isa lang siyang pumunta. Wala rin kaming nakitang may kasama siya. Nilibot ko ang paligid at nakita ko ang 5 lalaki na nakabike. Habang seryosong nag-uusap, na tila walang pakialam sa amin. Tinulak ako papasok sa loob ng lumang gusali. Bitiwan niyo ako, sigaw ko. Sinampal ako ng isang lalaki, ngunit hindi ko ipinakita na nasasaktan ako sa ginagawa niya. Sinipa ko siya. Ouch! Taing niya sa sakit. Tinutok niya sa akin ang baril. Hayop kang babae ka, papatayin kita. Inawat siya ng kasama niya. Gusto mo bang ilibing tayo ng buhay ng boss natin? Hindi tayo ang papatay sa kanya, sabi nito. Nagbabagang tingin ang ipinikul niya sa akin. Ngunit hindi ako nagpatinag. Masusunog kayo sa impyerno, sigaw ko. David! David! Sigaw ko habang papasok kami sa loob. Cindy! Narinig kong sigaw ni David. Nabuhayan ako ng pag-asa nang marinig ko ang boses niya. Ibig sabihin ay buhay pa siya. Pinasok ako sa loob ng kwarto at tinali ang kamay at paa ko. Nakita ko sina David at Ruel. Nakatali rin ang mga kamay at paa nila.
Awang-awa ako sa mukha ni Ruel dahil halos hindi mo na siya makilala dahil sa mga mukha niya. Tumingin sa akin si David. Bakit ka pa sumunod? Tanong ni David. Hindi kita hahayaang mamatay na lang sa kamay nila Daddy at Ate Ara. Mahal kita, sagot nito. Tumingin si Ruel sa akin. Cindy, hindi nakatali ang kamay at paa namin. Mamaya ay aalisin namin ang nakatali sa'yo. Mahinang sabi ni Ruel. Tumango ako. May mga kasama rin ako na tutulong sa atin. Paparating na rin ang mga pulis. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Daddy at Ate Arabella. Matalim ang mga tingin ko sa kanila. Ang lapad ng ngiti niya habang papalapit siya sa akin. Kumusta ka na, kapatid ko? Pang-asar pa siyang ngumiti sa akin. Nagulat ako nang bigla niya akong sinampal ng 2 beses. Wala akong magawa kung hindi magalit sa kanya dahil hindi ko siya kayang labanan. Anong pakiramdam na wala kang magawa ngayon kung hindi ang magalit? Parang demonyitang tumawa ng malakas si Ate Ara. Pakawalan niyo na sila. Ako lang ang kailangan kaya ako ang patayin niyo, hindi sila. Nagkatinginan si Daddy at Ate Ara pagkatapos ay tumawa ng malakas. Kahit kailan isa kang malaking tanga, Cindy. Masyado kang naniniwala sa sinasabi ko. Kaya hanggang ngayon, utu-utu ka pa rin, wika ni Daddy. Lumapit sa akin si Daddy upang sampalin ako. Ngunit biglang dumayo si Ruel at lumapit sa amin. Sa isang iglap, hawak niya si Daddy at may patalim sa kanyang leeg. Subukan niyong barilin kami. Patay ang hayop na to. Tumayo si David at inalis ang nakatali sa akin gamit ang lighter na hawak niya. Inalis ko ang suot kong sombrero upang ilabas ang baril. Hayop ka, Ruel, papatayin kita, sigaw ni Daddy. Mas hayop ka, wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang pakainin sa palad ko, ito lang ang igagantay mo sa akin? Galit na sabi ni Kuya Ruel. Nakatutok sa amin ang mga baril nila. Tumingin ako sa taas at nakita kong may sniper na papatay kay Ruel. Kaya binaril ko iyon. Bumagsak siya mula sa taas na lasog-lasog ang katawan. Patayin niyo na sila! Utos ni Ate Ara sa mga tauhan niya. Ara, huwag mong gagawin yan, mamamatay ako, sabi ni Daddy. Ah! Narinig kong sigaw ni Kuya Ruel nang barilin siya sa braso. Nabitawan niya ang kanyang patalim kaya nakatakbo si Daddy. Patayin niyo sila! Sigaw ni Daddy. Nagtago kami sa likod ng dingding habang pinaulanan kami ng bala. Ako na ang bahala rito, subukan niyong tumakas, sabi ko sa kanila. Hindi pwede, hindi ako aalis kung hindi ka kasama, sabi ni David. Huwag mong pairalin ang puso mo, David. Isipin mo ang anak natin, kung pareho tayong mamamatay dito. Umalis na kayo. Saglit na tumingin sa akin si David. Babalikan kita, pangako. Tinulungan ni David na makalabas silang dalawa ni Ruel. Ako naman ay nakipagpalitan ng putok ng baril sa kanila. Shit, wala na akong bala. Nagtago ako dahil hinahanap ako ng lalaki. Tumawa ito. Wala ka ng bala, katapusan mo na. Ah! Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin dahil binaril na ito. Bumagsak sa semento ang lalaki. Nakita ko na lang ito na naliligo sa sarili niyang dugo. Nakita ko ang 5 lalaki na may takip na maskara. Hinagis nila sa akin ang baril at bala. Lumabas ka na, kami na ang lilinis sa kanilang lahat, sabi ng lalaki na may bughaw na mga mata. Salamat. Tumakbo ako palabas upang sundan sila David at Ruel. Wala nang kalaban sa labas. Marahil ay nabaril na sila. David! Ruel! Lumabas kayo dyan, sigaw ni Daddy. Kasama niya si Ate Ara na hinahanap ang dalawa. Tumakbo ako upang makuha ko ang atensyon nila at pagkatapos ay nagpaputok ako ng baril. Tinamaan ko si Ate Ara kaya hindi siya nakatayo. Hayop ka, Cindy! Papatayin din kita tulad ng ginawa ko sa tatay mo, sigaw ni Daddy. Nakipagpalitan ako ng putok ng baril, ngunit ang hindi ko na inaasahan, may tauhan pa itong naghihingalo na pilit na pinaputok ang kanyang baril. Tinamaan ako sa hita, dahilan para hindi na ako makagalaw.
Binaril ko ito kaya tuluyan na siyang namatay. Katapusan mo na! Sabay putok nito ng baril ni Daddy. Ipinikit ko ang mga mata ko upang saluhin ang balang tatama sa akin. Ngunit nang marinig ko ang putok ng baril ni Daddy, ay ang mahigpit na yakap naman sa akin. Nang iminulat ko ang mga mata ko, ay mukha ni David ang nakita ko. I love you, honey. Pagkatapos ay bumagsak ito sa semento. Hindi! Sigaw ko. Hindi ko na pinansin kung may kasunod na balang tatama sa akin. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin si David. Nakita kong biglang bumagsak si Daddy sa semento at si Ate Ara ay nakalupagi na rin at dilat ang mga mata. David! David! Mahal ko! Gumising ka! Halos panawan ako ng ulirat nang makita ko si David na may tama ng baril. Gumising ka! Huwag kang mamamatay! David! Sigaw ko. Nakaramdam ako ng kirot sa braso ko, dahilan para mawalan din ako ng ulirat. David, mahal ko! Chapter 44. Cindy? Narinig kong tawag sa pangalan ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko upang kilalanin ang nagmamay-ari ng tinig na yon. Nang tuluyan kong iminulat ang mga mata ko, ay isang lalaki ang nakasuot ng puting damit ang nasa harapan ko. Nakangiti siya na tila masaya siyang nakita ako. Saglit akong natigilan upang alalahanin kung sino ang taong nasa harap ko. Masaya akong makitang nasa harap ko. Anak? Anak? Parang may kung anong bagay ang nagpalambot sa aking puso hanggang hindi ko maipaliwanag ang mga luhang bumabagsak sa aking pisngi. Daddy? Mahina ngunit malinaw kung sinambit iyon sa kanya. Ngumiti siya sa akin at pagkatapos ay lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa wakas, muli kitang nayakap, anak. Daddy? Tumugon ako sa yakap niya. Mariin kong ipinikit ang mga mata upang iparamdam sa kanya ang aking pagmamahal. Ang pangungulila sa tunay kong ama ay natugunan na ngayon. Ramdam ko ang init ng kanyang pagmamahal na matagal ko nang nais maramdaman. 10 minuto kaming nagyakap nang bitawan niya ako. Tumingin siya habang ang kanang kamay niya ay nakahawak sa aking balikat. Ang kanyang kaliwang kamay naman ay sinusuklay ang aking buhok. Walang pagsiglan ang ligaya habang kapiling ko ang aking daddy. I'm so proud of you, sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Maraming salamat, daddy, sagot ko. Kahit hindi ko alam kung para saan ang sinabi niya. Pinagmasdan ko ang paligid namin. Luntian ang kulay ng paligid dahil sa mga puno ng prutas na hitik sa bunga. Ang berdeng Bermuda grass na tinutukso akong huminga. Napansin ko rin ang mga iba't ibang uri ng hayop na malayang kumakain ng damo sa harapan namin. Pakiwari ko, walang may isang may-ari sa kanila dahil wala akong nakitang tao maliban sa aming dalawa ni Daddy. Hinawakan ni Daddy ang aking kamay. Saglit akong natigilan upang lasapin ang init ng kanyang palad. Ang sarap sa pakiramdam na maramdaman ang palad ni Daddy. Halika anak, may pupuntahan tayo, sabi niya. Tumango ako kay Daddy habang hawak niya ang kamay ko. Wala na akong ibang hihilingin kung hindi ang makasama siya. May kinuhang prutas si Daddy at ibinigay niya sa akin. Tignan mo ang prutas na hinog sa puno. Tig-isa kami ng mansanas at sabay namin itong kinain. Pagkatapos ay umupo kami na magkatabi kung saan tila kaharap lang namin ang buwan na unti-unti niyang tinatakpan ang araw. Cindy, gusto kong sulitin ang oras na ito para iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Anak, masaya akong napagbigyan niya ang hiling ko. Huminto ako sa pagkain ng mansanas at isinandig ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Ano po ba ang sinasabi niyo, Daddy? Hindi naman kita iiwan, tugon ko. Balang araw anak, magsasama rin tayong dalawa. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na tayo maghihiwalay. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin?
Ayaw mo na ba akong makasama? May mga taong naghihintay sa'yo, anak. Mga taong nagmamahal sa'yo. Kahit anong isip ko ay hindi ko maalala ang kung sino ang mga tao na iyon dahil ang tanging naaalala ko lang ay si Daddy. Daddy, ang mahalaga po ngayon ay magkasama tayong dalawa. Narinig ko ang buntong hininga niya habang nakatingala sa langit. May oras pa, sambit ni Daddy. Tumingala ako upang tignan ang langit. Unti-unting nababalot ng dilim ang kaninang liwanag ng kapaligiran at ang tanging nagsisilbing liwanag ay ang bilog na buwan na tila nakatanaw sa amin ni Daddy. Pumikit ako. Ipinikit ko ang aking mga mata upang maramdaman ang damyos ng malamig na hangin sa aking balat. Ngunit bakit gayon ang nararamdaman ko? Bakit tila nakakaramdam ako ng lungkot? Nakadagdag pa sa lungkot na nararamdaman ko ang katahimikan ng paligid, na tanging tunog ng kuliglig at hampas ng alon. Hindi ko tuloy mapigilang umiyak. Cindy, masaya akong ibinigay mo sa akin ang hustisya. Nilingon ko siya. Anong ibig niyong sabihin? Ngumiti si Daddy habang nakatingin sa akin. Nandito ka dahil ibibigay mo sa akin ang hustisya na matagal kong hinintay na makuha. At ibinigay mo yun sa akin, anak. Mahal na mahal kita at palagi akong magbabantay sa inyo ng pamilya mo. Nag-uunahang tumulo ang luha ko. Unti-unti kasing bumabalik ang alaala ko tungkol sa nangyari. Daddy, gusto kitang makasama. Hinawakan ni Daddy ang magkamilang balikat ko at tumingin sa akin. Hinihintay ka ng anak mo. Biglang pumasok sa isip ko ang pangalan ni Zoe. Ang anak ko. Hindi ka pa nararapat dito, anak. May tamang panahon para magkasama tayo. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Daddy! Daddy! Unti-unting nabubura sa akin ang lahat ng magandang tanawin na nakikita ko at napalitan ng liwanag hanggang sa tanging puting liwanag ang nakita ko. Cindy! Cindy! Nauulinigan ko ang tila may tumatawag sa aking pangalan. Ngunit hindi ko iyon makilala kung sino ang tumatawag sa akin. Kaya sinikap kong idilat ang mga mata ko. Sa umpisa nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa akin hanggang sa nagkaroon ng bulto ng katawan akong nakikita. Mukha ng isang babae ang nakita ko habang sa tuluyan ko na itong nakita ng buo. Veronica, bulong ko. Malapat na ngiti ang isinalubong sa akin ni Veronica. Mabilis niyang pinunasan ang luha niya. Gago ka, pinag-alala mo ako. Mabuti na lang at nagising ka na. Tinawag ni Veronica ang doktor. Dok, gising na po ang pasyente, ani Veronica. Agad namang lumapit ang doktor sa akin at nurse. Pagkatapos nila akong i-check, ay inilapat na ako ng ibang patient room. Nasa ICU kasi ako nang magising ako. Mabuti naman at nagising ka na. Mahigit 5 araw ka nang natutulog. Akala namin ay magbibigay na kami ng 20-20. Biro ni Tomtom. Pinatukan ni Dina si Tomtom. Aray, wika ni Tomtom. Kahit sa abuloy napakakuripot mo. Hindi ka na nga nagbibigay ng ambag sa alak tuwing may walwalan tayo. Reklamo ni Dina. Nagbibiro lang ako. Huwag mong masyadong seryosohin ang sinabi ko. Tumingin sa akin si Tomtom. Masaya kami dahil bumalik ka na. Sabay ngiti niya. Kapag malakas ka na ay magpapainom si Tomtom. Sabat ni Dina. Napakamot sa ulo si Tomtom. Oo, sige. Kaya magpalakas ka dahil minsan lang ako magpainom ng alak. Tugon ni Tomtom. Ilang oras sila sa aking silid hanggang sa umalis na sila at tanging naiwan lang ay si Veronica. Babalik daw si Dina mamayang gabi para bantayan ako. Hihintayin lang niyang dumating ang asawa niya. Nakakapagtakang ang mga kaibigan ko lang ang dumalaw sa akin sa loob ng buong araw. Veronica, anong nangyari kay David? Bakit hindi ko nakikitang dumadalaw sa akin sina mama at papa? Tanong ko kay Veronica.
Ang huli kong natatandaan ay sinalo ni David ang balang dapat sana ay sa akin. Ngunit nabaril din ako ng tauhan ni Daddy. Humugot ng malalim na paghinga si Veronica. Intindihin mo na lang sila. Malaki ang pinagdadaanan ng pamilya mo. Kinabahan ako sa sinabi niya. Pilit kong inaalis ang masamang bagay na naiisip ko dahil unti-unti itong nagpapahina ng tapang ko. Palagi mong iisipin si Zoe. Kailangan kanya. Hindi mo kailangang malaman ang nangyari kay David sa ganyang kalagayan mo. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko sa pisngi. Bagay na napansin ni Veronica. Huwag kang umiyak. Lumapit siya sa akin upang punasan ang mga luha ko sa pisngi. Bakit pakiramdam ko may masamang nangyari kay David? Tumingin ako kay Veronica. Ano bang nangyari kay David? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Anong nangyari sa kanya? Bumuntong hininga siya. Hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon. Tuluyan na akong humagulgol dahil sa sinabi ni Veronica. Gusto ko siyang makita. Hindi ka pa pwedeng bumangon. Hintayin natin ang sasabihin ng doktor. Cindy, you have to be strong. For the sake of your daughter. Kailangan kanya. Dapat kang maging matapang para sa anak mo. Nagising ako nang maramdaman ko ang lakas ng iyak. Tinignan ko ang umiiyak na iyon at nakita ko si Mama Sylvia na nakayakap kay Veronica habang humahagulgol. Hindi ko alam ang nangyayari, ngunit pakiramdam ko tungkol ito kay David. Mama, tawag ko sa pangalan niya. Cindy, agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Anong nangyari? Umiiyak na rin ako sa kanya. Waterfalls ang mga luha niya nang tumingin sa akin. Cindy, nakikiusap ako sa'yo. Kausapin mo si David. Kailangan niyang magising. Dahil kung hindi, ay kailangan na tayong pumili. Ilang beses akong umiling. Mabubuhay pa si David. Gusto ko siyang makita, Mama. Sabay punas ng mga mata ko. Tumango si Mama. Pagkatapos ay dinala nila ako sa ICU kung saan naroon si David. Pagbasok ko pa lang, ay humagulgol na ako ng iyak nang makita ko ang kalagayan niya. Napakadaming nakalagay na tubo sa kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng buhay. Umiyak ako ng malakas nang makita ko siya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Hinalikan ko ito. David, gumising ka naman. Bakit ba ang tagal mong magising? Pinunasan ko ang luha ko at muling nagsalita para akong papanawa ng ulirat habang nakatingin ako sa kanya. Marami pa tayong pangarap na gagawin, diba? Bumangon ka na dyan. Namimiss ka na ni Zoe. Huwag mo kaming iwan, David. Hindi ko kayang mawala ka. Pakiusap, lumaban ka naman para sa amin ng anak mo. Gumising ka na, please. Waterfalls na ang mga luha ko habang pilit ko siyang ginigising. Mrs. Aragon, hindi nagre-response ang katawan ng pasyente. 3 bala ng baril ang tumama sa kanya. Ang una ay sa batok at 2 sa spine na masyadong nagpa-apekto sa kanya. May namumuong dugo sa kanyang ulo na nakita sa CT scan. Sabi ng doktor. Mabubuhay po siya, sagot ko. David, gumising ka na. Ipakita mo sa kanila na may milagro. Gising na, mahal ko. Hinalik-halikan ko ang kanyang mga kamay. Honey, gumising ka na. Halos maubos na ang luha ko at mapaus ako. Ngunit hindi pa rin nagigising si David. Dahilan para biglang sumama ang pakiramdam ko. Ayoko siyang iwan. Gusto kong bantayan siya ngunit pinagbawalan ako ng doktor. Hindi ako pumayag na alisin ang nasa tubo sa kanyang katawan. Kahit parang gusto na ng kanyang mga magulang. Matulog ka na, Cindy. Wika ni Veronica. Nang kumutan niya ako. Unti-unti akong hinihila ng antok dahil tinurukan ako ng pampatulog. Si David, sambit ko. Ngumiti sa akin si Veronica. Hindi ko na narinig ang kanyang sinabi. Nagbe-bake ako ng cake para sa aming 2nd year anniversary.
Masaya ako dahil finally, gagawa ako ng cake para sa aming dalawa. Nakasuot ako ng apron at nakangiti habang nagbe-bake ako. Lumapit si David sa akin. Karga-karga niya si Zoe, ang nag-iisang anak namin. Pilit namang kumakapit si Zoe kay David at ayaw bumitaw. Mukhang papa's girl pa yata ang anak ko. Tumawa naman si David. Magbabanyo lang si Daddy Baby, wika ni David. Kinuha ko naman ng tuluyan ang aking anak at kinarga ito. At pumunta naman ni si David para magbanyo. Oo, nabuhay si David. Actually, masasabi kong himala ang kanyang pagbalik sa amin. Kasi 2 buwan pa siyang nakoma at nakiusap ako sa kanyang mga magulang na huwag itong sukuan at dalhin siya sa Amerika sa pinakamagaling na doktor. At doon unti-unti ang kanyang naging paggaling. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nagpapacheck up sa kanyang doktor from time to time at kailangan niyang alagaan ang kanyang kalusugan, lalo na iwasang mauntog ang kanyang ulo. Malaking pasasalamat ko sa Diyos at buo na kaming pamilya at namumuhay ng masaya. At ngayon nga, ipagdiriwang namin ang aming 2nd year wedding anniversary. Simple lang pero masaya. At ito ang kwento ng aming pag-ibig ni David. Nawa inyong nagustuhan at salamat sa inyong pakikinig. Wakas.